Napakaraming lugar sa mundo ang hindi pa napupuntahan ng mga tao. Mga magagandang lugar ngunit lubhang nakakatakot na siguradong magpapatayo ng iyong balahibo. Kaya mula sa isla ng mga manika hanggang sa kastilyong pinamumuhayan ng maraming kaluluwa ay pag-uusapan natin ang mga pinaka-nakakatakot na lugar sa buong mundo. Una ay pag-uusapan natin ang isla ng mga manika. Napakaraming lugar sa buong mundo na siyang naging imbakan ng napakaraming manika. Subalit ang islang ito ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Kilala bilang ang isla ng mga manika at ang isa sa pinaka-nakakatakot na lugar sa buong mundo. Wala kang makikitang kahit ano kundi ang mga nakakatakot na manikang nakasabit sa mga puno at bubong ng mga sirang bahay. Ang mga manika ay dating pagmamay-ari ni Julian Santana na siyang namumuhay mag-isa sa isla. 50 taon ang nakakalipas bago siya pumanaw. Naging haabi na niya ang mga manika kaya nakahiligan na rin niyang isasabit ito kahit saan sa buong isla. Ito ay napaka-disturbing sa ating paningin na siguradong kikilabutan ang kahit sinong bibisita sa isla. Ayon sa mga kwento ay naisipan ni Julian na punuin ng manika ang isla bilang paalala sa batang babaeng nalunod na malapit sa ilog. Si Julian ay pumanaw noong 2001, subalit naiwan pa ring nakasabit ang mga manika hanggang ngayon. Dahil dito ay naging sikat ang lugar para sa mga urban exploration kaya dinadagsa na rin ng maraming turista. Yungas Road. Madalas ring tawaging the Road of Death. Ang Yungas Road ay ang isa sa pinakadelikado at pinaka-nakakatakot na lugar sa buong mundo na matatagpuan sa Bolivia. Kilala ang kalsada bilang delikado at makitid nitong daanan na siyang mapanganib para sa mga dumadaang sasakyan. Bukod dito ay nagiging madulas rin ang daan sa tuwing umuulan ng malakas. Dahil sa delikado ay ginawa ng paraan ng otoridad upang maging maayos ang daan at ligtas para sa publiko. Bukod dito ay naging sikat ang Yungas Road para sa mahilig mag-adventure na kung saan ay binibisita ng mahigit 30,000 turista bawat taon. Subalit hindi na rin mapagkakaila na maraming aksidenteng nangyayari sa Yungas Road lalo na sa mahilig magbisikleta na tinatayang umaabot ng 200 hanggang 300 katao ang nasasawi sa Yungas Road bawat taon. Catacombe dei Cappuccini. Ang lugar na tinatawag na catacomb ay ginagawang imbakan ng mga bangkay at mummified na katawan ng mga matatanda at bata. Nagmula noong 16th century, ang monasteryong ito ay matatagpuan sa Palermo, Sicily, ng timog bahagi ng Italy. Noong unang panahon, ang mga mongke ay naguhukay sa ilalim ng lupa bilang libingan sa mga mayayamang pari. Ang kanilang kamag-anak ang nagsusustento upang mapanatili ang kaayusan ng lugar. Ayon naman sa pagsusuri ng mga eksperto na ang catacomb ay tinatayang imbakan ng mahigit 8,000 bangkay at 100 mummies. Dahil sa kakaiba at nakakatakot na tema ng lugar ay di naglaon, ito ay naging atraksyon ng mga turista. Sa loob ay pinaghiwalay ang mga bangkay ng mga babae at lalaki. Ang mga katawan dito ay parating binubuhusan ng suka upang hindi mabubulok. Samantalang ang iba ay nakalagay naman sa loob ng mga salamin. Madalas namang binibisita ng mga kamag-anak ang kanilang mahal sa buhay bilang paalala ng kanilang pagmamahal. Sidlek Osuwari. Ang Sidlek Osuwari ay isang maliit na simbahang Katoliko na matatagpuan sa Czech Republic. Napasali sa listahang ito ang simbahan dahil sa nakakatakot nitong imahe. Ang simbahang matatagpuan sa ilalim ng sementeryo na naglalaman ng maraming buto sa bawat gilid ng mga pader na kung saan ay tinatayang umaabot ng 40,000 mga buto ng tao. Ang mga buto ay ginagawang dekorasyon sa mga kisame at sa gilid nito ay may malaking cross ni Jesus. Marami ring mga chandelier na gawa sa mga buto na nakalagay sa kalagitnaan ng silid. Meron ring katawan ng mga biktimang nagmula sa mga digmaan. Ang motibo ng lahat ng ito ay upang makatipid daw ng espasyo. Ayon naman sa kasaysayan na halos lahat ng mga bangkay ng Katoliko sa buong Europa ay dito nililibing. Dahil dito ay napakaraming turista ang gustong bisitahin ng lugar
upang maranasan ang nakakatakot na pakiramdam kapag aapak sa loob ng nakakakabang simbahan. Isa sa layunin ng disenyong ito ay upang makatipid sa espasyo, kaya pinagdidikit na lamang ang mga bungo sa ibabaw ng pader. Ilha da Quimada Grande o Snake Island. Ang mga ahas ang isa sa pinakanakakatakot na hayop sa buong mundo. Ngunit alam mo ba na may isang maliit na isla na pinamumuhayat ng walang ibang hayop kundi ang mga ahas? Ito ay matatagpuan sa baybayin ng Brazil, ang tahanan ng mga pinakamakamandag na species na mga pit viper. Ito ay walang iba kundi ang Golden Lance-Head Viper. Nasa tinatayang humigit 4,000 ahas ang namumuhay sa islang ito. Ilang taon nang namumuhay ang mga ahas dito, kaya pinagbabawalan ng gobyerno ang kahit sinong taong pupunta ng isla upang maiwasan ang matinding peligro at para rin maprotektahan ang bilang ng mga ahas na namubuhay sa isla. Tanging ang mga researchers at scientists lamang ang pinahintulutang pumunta sa isla para sa kanilang pag-aaral sa biodiversity conservation. Ang mga staff na pupunta sa islang ito ay palaging may dalang anti-venom pangontra sa kamandag ng mga pit viper. Chateau de Brissac, kilala bilang ang dakilang L'Oreal Valley. Ang Chateau de Brissac ay ang pinakamataas na kastilyo na matatagpuan sa France. Ang kastilyo na may 7 palapag at mahigit 200 kwarto sa loob, maraming ukit at sining sa bawat pader at pwedeng magkasya ang 200 bisita. Bukod dito ay naging kilala ang kastilyo bilang haunted house na pinaniniwalaang pinamumuhayan di umano ng masasamang espiritu. Sa katunayan, ayon sa investigasyon ng mga pulisya, ay may 2 tao ang pinatay sa loob ng kastilyo. May isang babae ang anak sa labas ni King Charles VII na siyang pinaslang ng kanyang asawa sa loob ng kastilyo noong 15th century. Siya ay pinaslang dahil nahuli siyang may kinakasamang iba. Ayon naman sa mga manggagawa ay madalas daw silang makakita ng isang babaeng nakasuot ng puting damit na may nakakatakot na mukha. Mula noon ay naging usap-usapan na sa lahat ng tao ang ligaw na kaluluwa ng isang babae na umaaligid sa buong kastilyo. Madalas pa di umano siyang maririnig na umiiyak. Ngayon, ang lugar ay naging sikat na para sa maraming events at patimpalak at palagi nang dinadagsa ng mga bisita. Gonjam Psychiatric Hospital. Ang nakakatakot na ospital ng Gonjam ay matatagpuan sa South Korea. Ito ay hango sa tunay na katatakutan na kung saan ay maririnig sa maraming kwento. Ayon dito, maraming pasyente ang bigla na lamang binawian ng buhay na siyang dahilan kung bakit napilitang ipasara ang ospital noong 1995. Ngayon, ang Gonjam Psychiatric Hospital ay naging isa sa pinaka-haunted na lugar sa buong Korea. Ito ay naging abandonado na maraming disturbing na bagay gaya ng mga kinakalawang na bakal, bakod at mga upuan ng pasyente. Ayon sa mga lokal na ang mga doktor dito ay magkasing baliw ng mga pasyente, habang naniniwala naman ng iba na posibleng dahil sa sakit kaya misteryosong pumanaw ang maraming pasyente. Dahil sa maraming kwento ay na-adapt na rin ng maraming palabas ang nakakatakot na kasaysayan ng Gonjam Hospital. Subalit sa kabila ng lahat, ang ospital ay naging atraksyon pa mismo ng mga turista na kung saan ay palaging binibisita ng maraming tao bawat taon. Nais kasi nilang maranasan ang tunay na katatakutan kaya madalas silang gumagawa ng paranormal activity. Chillingham Castle. Ang Chillingham Castle ay itinayo noong 12th century. Ang malaking monasteryo ay ang tahanan ng pamilyang Grey, pati na rin ang kanilang kamag-anak. Simula noong 1246, ito ay isang nakakatakot na lugar na matatagpuan sa timog ng Northumberland, England, na binansagan sa titulo bilang ang pinakanakakatakot na kastilyo ng Britain. Ayon sa report ay may maraming kaluluwa di umano ang nagpapakita sa paligid dito, at ang pinakakilala sa lahat ay ang tinatawag na Blue Boy na siyang umaaligid sa buong kastilyo sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga kwento, ang bata ay nilibing ng buhay sa loob ng pader na siyang dahilan kung bakit nakakarinig ng maraming tunog ang mga turistang nag-check-in sa hotel. Nakakita rin daw sila ng kulay asol na elementong nakalutang sa ibabaw ng kanilang higaan. Pagkalipas naman ng kalahating gabi,
ay maririnig di umano ang malakas na boses na umiiyak na umaalingaw-ngaw sa buong hallway ng kastilyo. Buti na lamang matapos maayos ang buong gusali ay nadiskubre na ang katawan ng lalaki at inilibing ng tama sa sementeryo upang mananahimik na ang ligaw nitong kaluluwa. Hashima Island. Ang Hashima Island ay isang isla na kahawig sa hugis ng isang barko. Ang buong isla ay nababalutan ng mga gusali. Ito ay matatagpuan sa karagatan ng Nagasaki, Japan, na dating tirahan ng maraming manggagawa ng minahan. Ngunit sa kasamaang palad, ang magandang isla ay iniabandona noong 1974 dahil sa paghinto ng operasyon ng minahan ay napabilang ang Hashima Island sa mga nakakatakot na lugar dahil ito ang pinakamagulong isla na kung saan ang mga gusali ay madali na lamang magigiba. Hindi na rin ligtas para sa mga tao ang mag-ikot sa islang ito. Makalipas ang maraming taon ay unti-unti nang kinakain ng kalikasan ang buong lugar na kung saan ay tinutubuan na ng maraming punong kahoy ang paligid nito. Dahil sa pagiging isolated at kakaiba ay napabilang ang isla sa UNESCO Heritage Site. Tahimik ang isla subalit nagiging haunted at nakakatakot na rin tuwing paglipas ng gabi. Bangar Fort. Ang Bangar Fort ay matatagpuan sa Asian City ng Rajasthan, India. At ito ang isa sa pinaka-nakakatakot na lugar sa buong mundo. Unang itinayo noong 17th century na naglalaman ng maraming royal palace, kakaibang bakod at maraming templo na maaaring puntahan. Napakaganda ng buong lugar, subalit huwag kang magpapaakit nito dahil sa katunayan ang Bangar Fort ay kilala bilang haunted o sa mas madalas tawaging House of Ghosts. Maraming kaluluwa di umano ang umaaligid dito. Ayon sa kasaysayan ay maraming tao daw ang binawian ng buhay na siyang dahilan kaya hindi matahimik ang kanilang kaluluwa. Ngunit bukod dito ay walang pakialam ang maraming tao kaya mas gugustuhin pa nilang bisitahin ng lugar upang kumuha ng mga larawan. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang pinaka nakakatakot? Comment mo yan sa baba ng video at see you next time.